niyo yung makikibagay niyo sa mga false preachers na nagkakalat ng mga masasamang balita na kesyong malapit na ang paghukom, na kesyong kayang may lindol, baha, tagutom, dahil malapit nang dumating ang Antikristo, na kesyong kailangan i-rapture. Ano yun? Tatakasan na lang ng taong mundo kasi talo na ng kasamaan. Kaya kailangan ng i-rapture. Na kesyo para hindi matataka ng 666, hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi. Kaya nila nasasabi yun. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Kaya hindi masamang balita ang dapat. Ang sabi ng banal na kasulatan, of the increase of His government and peace, there shall be no end. So magandang araw po sa bawat isa sa inyo. At again, ito po ulit si Brian Ross. So recap po natin yung mga nauna nating tinalakay at pinag-aralan. Yung Mateo 1, no, may dalawang part po doon. Yung una yung talaan ng bawat generation ng lahi, ng pinagmulan ng lahi ng ating Misaya. Then sa pangalawang part po noon, yung kung paano siya ipinaglihi, no? Na paano siya nag-start na magkatawang tao. So dun sa Mateo 1, pinapakita na po doon sa unang part na bawat lahi, no, yung bawat lahi na pinagmulan ng ating Misaya, may iba't ibang generation po na lumipas doon, di ba? Tapos sa bawat generation na po yun, may kanya-kanyang paghuhukom na naganap, no? Halimbawa, simula po kay Abraham, then nag-ano po kay Noe, di ba? Nilimas lahat ng tao doon. Tapos yung sambahayan lang ni Noe natira, nagkaroon ng paghuhukom doon. Then nagkaroon din ng paghuhukom sa Babylonia, di ba? Sa yung Tower of Babylon. Then yung Sodoma at Gomorrah, etc. etc. Ibig sabihin po noon, merong mga bawat generation may mga paghukom na naganap. Inukuman ng mga lahi ng mga time na yon. Then hanggang sa maipanganak yung Mesiyas, yun na nga po yung naganap sa Mateo 1, no, sinalaysay po doon. Then sa Mateo 2, pinapakita naman po dito yung dumalaw yung mga pantas, no? Sa Mateo 2 may footnote po doon, hindi po yun mga hari, no? 'Di ba sa may kanta ng Katoliko, may 3 haring nagsida, hindi po mga hari yun, no? Mga pantas po yung mga wise men, sila po yung mga nag-aaral, mga dalubhasa sila sa pag-aaral ng mga tinatawag na bituin sa atmosphere, no, sa kalawakan. Doon sila nung mga time na doon nila tinitingnan yung mga panahon, no? Pag nakita nila itong bituin na to nandito na sa ganitong posisyon, lumitaw na tong ganitong bituin, o na wala na yung bituin, ganitong bituin, alam nila kung anong panahon yon, no? Kung anong araw yon, taon. So ganun po yung mga pag-aaral nila. Kaya sila tinawag na mga pantas or mga wise men. Then, itong mga wise men na to, no, dumalaw sa kapanganakan ng Mesiyas. O, kasi gusto nilang magbigay kaluguran, o sasamba sila doon, o magpupuri sila doon sa Mesiyas. Kaya lang, nabalitaan ni Herodes na meron nga naghahanap sa Mesiyas, itong mga wise men na ito. So nagkaroon siya ng idea. Mapapansin nyo dito, si Herodes gusto niya isahan yung mga wise men, kasi nga po para malaman niya kung saang lokasyon matatagpuan yung Misaya. Bakit kailangan niyang malaman yon? Kasi pinagbabalakan niyang tapusin ang buhay noon nung ipinanganak na Misaya. Kaya nung yung mga wise men nagpakita sa panaginip nila yung anghel ng ama natin sa kaitaasan, binabalaan sila na wag nang
dumaan ulit kasi nagbilin si Herodes. Pag nakita nila, matagpuan nila yung pinanganak na Mesiyas na hari, na tinatawag nilang hari, ipagbigay alam sa kanya. Kaya lang binabalaan sila ng anghel na wag nang dumaan ulit kay Herodes para ibalita kung nasaan yung lokasyon ng ipinanganak na tinatawag na hari. Bakit mapapansin niyo bakit gano'n yung pag-aalala ni Herodes? No, parang ayaw niyang mabuhay yung hari na yon kasi bakit? Sa part 2 ng Mateo 2, pinatakas na to sila anong tawag doon? Pinatakas na yon, tinatawag na si Miriam, no? Sa Tagalog version tinawag tong Maria, pero sa original version ng Hebrew, pag i-translate yon, Miriam ang pangalan, no? Then si Jose, no, sa Tagalog, si Joseph, yung tumayong magulang ng ating Messiah sa laman, no, sa flesh nung siya ipinanganak. Then pinatakas sila, pinapunta silang Ehipto, no? Para makapagtago doon kay Herodes yung bata. Then sa part 3 noon, dahil sa galit ni Herodes, hindi niya matukoy yung kung nasaan yung pinanganak na hari, sinasabing hari, no? Magtataka kayo dito, no? Ito na yung isa sa pinaka key, no? Hari yung tawag doon sa ipinanganak, no? Sabi ng mga wise men na yun, ibig sabihin mga matatalinong tao yon nung panahon na yan. Ang tawag nila doon sa ipinanganak na yon yung hari na ipinanganak. Then sa galit ni Herodes, hindi niya mahanap-hanap yung ipinanganak na yon. Ipinapatay niya lahat ng maliliit na bata mula doon sa sanggol hanggang sa 2 taong gulang, base dun sa naiulat sa kanya nung mga wise men na kasi hindi naman yung pagkapanganak di ba, katulad sa mga napapanood natin or naririnig natin sa mga binabanggit sa mga nagtuturo sa mga religions na yung mga 3 hari daw dumalaw pagkapanganak, no? Kaya nasa sabsaban. Hindi rin nila masabi yon kasi nga ang sabi nila kay Herodes, it's either nasa ilang buwan pa lang or nasa 2 taon na. Hindi lalampas ng 2 taon gulang yung bata na yon na pupuntahan nila, yung tinatawag nilang hari. Kaya si Herodes ipinapatay niya yung mga bata dun sa na yon, nung time na yon na hindi lalampas sa 2 taong gulang. So, kaya natupad yung yung sinabi ng propeta Jeremias na sabi, narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Rachel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. So natupad yung hula dyan nung time na yan, nung imagine si Jeremias 500 years ang lumipas bago pa maipanganak yung Messiah. So natupad yung hula. Then sa ang 4 na part, no, binabalik na sila doon sa dahil namatay na si Herodes, sinabihan ulit si Jose, no, na bumalik na sila sa Israel, yung pinapabalik na sila sa Israel, pinapadala yung mag-ina doon, inutusan si Jose kasi nga patay na daw yung nagtatangkang tumapos ng buhay doon sa bugtong na anak, no, sa pinanganak na hari. Ngayon, eto kasi si background nito ni Haring Herodes, no? Si Herodes yung tinutukoy siya na dakila, no, na itinalaga siyang hari sa Judea noong 40 BC. So nung time na yan, siya yung naghahari doon, no, sa Judea. Kaya lang nag-worry siya kasi nga
Itong ipinanganak na Mesiyas, eh, totoong siya yung maghahari. No? Yung kumbaga tinatawag na pagkaharian ng langit. Yung paghahari ng Elohim. Sabi, kaya doon sa Mateo 3, si Juan, no? Punta tayo sa Mateo 3. Ito kasi yung mga napagmamalian ng mga religions, no? Ng mga pastors, ng mga nagtuturo ng mga katuruan, ng mga scriptures na napagmalian nila na yung paghahari daw ng Mesiyas in the future pa. Sa future pa na dadating, magkakaroon ng 1,000 year reign of etc. No, yung tapos yung pagbabalik, no, second coming daw. Then tsaka daw gugunawin yung mundo, tsaka daw magkakaroon ng paghuhukom, no. Ito pong magandang balita, no? Kaya po siya tinawag na gospel. Ang ibig pong sabihin ng gospel, no, ng Mesiyas is magandang balita, good news. No, good news po 'yon, hindi po siya pangit na balita, hindi siya nakakatakot na balita. Ang tinatawag na gospel is good news. Bakit siya tinawag na good news? Kasi nga yung kaharian ng langit, no, yung sabi, magsisi na kayo dahil ang kaharian ng langit ay malapit nang maganap. Ibig sabihin po nun, kailangan bago kayo makapasok sa kaharian ng langit, kasi yung kaharian ng langit ibababa dito sa lupa, isi-share. Bakit ganon, no? Para mas maliwanagan tayo. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nahiwalay sila. 'Di ba? Namatay spiritually, nahiwalay ang tao. Sa panahon ni Noe, si Noe lang yung natagpo ang matuwid, kaya sila lang yung naligtas. Lahat pinatay lahat, 'di ba? Lahat nalipol lahat. So, para po magkaroon ulit ng ugnayan ang original design, no, mabalik sa original design ng ating Ama na lumikha, yung kaharian ng langit ibinahagi niya dito sa lupa sa pamamagitan ng bugtong na anak. Nagkatawang tao yung bugtong na anak mula sa langit, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, nagkaroon ulit ng tagapamagitan sa mga tao at sa kaitaasan. So yun po yung tinatawag na kaharian ng langit. No, yung kaharian ng langit, kapag nakapasok ka, kapag karapat-dapat ka doon, na qualified ka, makakapasok ka sa kaharian ng langit. Kaya sa Mateo 3, no, yung si Juan Bautista, sabi diyan, ng mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Yun ang tinatawag niya, yung pagdating ng Mesiyas, yung tagapagligtas na tinatawag. No, yung maghuhugas ng kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa kahoy. Yun po yung pangtubos. Kasi po bakit? Kasi siya na yung last sacrifice. Siya yung magiging last sacrifice. Kasi nung Old Testament, kung nagbabasa po talaga kayo ng scriptures, makikita nyo doon, pag nagkasala yung mga tao, even Moises, no, lahat po sila, pag nagkasala sila or nagkaroon sila ng atraso sa ama na nasa kaitaasan, kailangan nilang magpatay ng panganay na anak ng kanilang mga hayop, kasi yun nawalang kapintasan. So ganun po yung requirement. Kailangan meron kang panganay na anak ng alaga mong mga baka, ganon, or tupa. Tapos kailangan walang kapintasan. So ganun po inahalin tulad yung bugtong na anak. Yung bugtong na anak po kasi siya yung panganay na anak. Bakit siya panganay? Even creation pa lang, nandun na siya, kasama na siya.
kasama siya sa nag-create ng ating langit at lupa. No, kaya kung mapapansin niyo, lalangin natin, no, nakanatin siya, hindi lalalangin ko. Wala siyang sinabing ganoon. Ang sinabi niya, lalangin natin. At sinabi niya po 'yan, no, sa Juan, binanggit niya po 'yan na bago pa likhain ang langit at lupa, nandun na siya. No, doon din sa Proverbs, sinabi rin po niya 'yan sa Kawikaan. No, nandun na siya. Nasa piling na siya ng Ama. No, nasa sinapupunan na siya ng Ama bago palikhain ang langit at ang lupa, at kasama siya dun sa lumikha. Siya po mismo yung salita. No, sa Genesis 1, at sinabi ni Elohim. No? Sinabi ni Elohim. No, siya po yun. Wala kasing malilikha kung hindi sa pamamagitan niya. Kung hindi magsasalita yung si Elohim, walang malilikhang langit, walang malilikhang lupa. No, siya po yung salita. No, kaya do sa at nagkatawang tao ang salita. Diba? Nagkatawang tao. So yun po yung ibig sabihin nun. So, ito dapat yung pinag-uukulan ng panahon ng mga tao. Kasi in the end of the day, matetegi tayong lahat isa-isa. Hindi natin alam kung sino yung mauuna. Pagharap mo sa final judgment, teka, wala ka namang silbi, wala kang ginawa sa buhay mo, hindi mo ko hinanap, hindi mo ko sinunod. Diba sabi ko sa inyo, hanapin muna ninyo, seek ye first, no, the kingdom and His righteousness. Anong ginawa mo? Wala, nagpatuwad-tuwad ka lang sa TikTok. Diba? Nagpaano-ano ka lang dyan. Nag-ubos ka lang ng panahon at oras sa mga bagay na ginagawa mo. So anong gagawin ko sa'yo? Doon ka, kasama ka ng... May example na po dyan di ba? Yung mayaman at saka si Lazaro. Yung mayaman, hindi po sumusimbolo yun sa literal na mayaman lang. Ibig sabihin, nagpakayaman ka sa flesh, nagpakayaman ka sa makamundong bagay. Ang lahat ng gusto mong magpapasaya sa'yo, magpaparelax sa'yo, magpapa-peace of mind sa'yo, yun lang yung ginagawa mo sa buhay. Na wala kang hinarap na great tribulation sa buhay mo. So, ganon po yun. Kaya, sa huli, yung mayaman napunta sa Hades, yung tinatawag na dagat-dagatang apoy. No, yung kaparusahan, ibig sabihin kaparusahan. Tapos yung pulube na si Lazarus napunta sa paraiso kasama ni Moises, ni Abraham, no? Nasa sinapupunan siya ni Abraham. Nag-ibig sabihin kasama niya si Abraham kasi lahat ng mga naging qualified napunta sa paraiso. Kasi yung pulube, buong buhay niya nakaranas siya ng tribulation. Ibig sabihin, nakita ng Ama na, teka, may ginawa to para sa akin. Hindi katulad nitong mayaman na to na puro ganyan. Walang ginawa, walang natanggap na, walang inaccept na tribulation sa buhay niya. Ano yon? Ano ba yung great tribulation na yon? Yun sa panahon ng mga alagad, no, ng 12 apostol ng ating Mesiyas, nakaranas po sila ng tribulation. At yung mga tao po doon, yung lahat ng naging tagasunod ng Mesiyas, yung naniwala sa Mesiyas, literal na great tribulation yung naranasan nila. Di ba? Sabi, magkakaroon ng tagutom, lilindol sa iba't ibang bahagi, nagkakaroon ng digmaan, tapos salot, magkakanuluan sa isa't isa. Sobrang hirap. Tapos ano nangyari sa kanila? Pinugutan sila ng ulo, binitin pati warik, winakwak yung katawan nila. Kung ano-ano, sila talagang karumal-dumal na pagtapos sa buhay nila yung nangyari sa kanila. Sa atin, napakaswerte natin kasi natubos na yung kasalanan ng sanglibutan, namatay na sa kahoy, yung hindi naman dapat mamatay sa kahoy, siya yung nag-ako nung kasalanan ng sanglibutan, siya yung pinakang final sacrifice. Kaya sinabi sa Hebreo, kapag paulit-ulit mong ginagawa yung mga pagkakasala, wala nang hain na natitira pa
na para sa kasalanan mo. Ibig sabihin, wala na ulit na mamamatay sa kahoy para sa iyo. Yun po yung ibig sabihin ng sa Hebreo. Hindi na pwedeng wala nang ano ka, siniswerte ka? Wala nang tutubos ng kasalanan mo pagka ikaw ganyan, wala ka namang silbi sa buhay. Wala kang ginagawa. Ang buhay ng tao, sabi ng Masiyas, hindi sa kasaganaan na tinatangkilik niya. Ibig sabihin, hindi yung kung ano lang yung gusto mong gawin sa buhay, yan yung buhay, hindi ganyan ang buhay. Ang buhay ng tao, kaya ka binuhay ng Ama na nasa kaitasan para magkaroon ka ng silbi sa Kanya, maging lingkod ka niya. Kaya nga lahat ng mga pinipili niya, sino ba? Si Abraham, si Jacob, si Isaiah, si Moises, si Noe, lahat yan mga lingkod niya yan, mga nagtrabaho sa Kanya lahat yan, kaya pinili sila. Ano nangyari doon sa mga hindi niya lingkod? Wala, namamatay lang ng walang kabuluhan. Diba? So, ganun din po yon. Lahat, hanggang sa panahon natin ngayon, kapag naging lingkod ka ng Ama na nasa kaitasan, magkakaranas ka ng great tribulation sa buhay mo. Huwag kayong umasa doon sa, darating na ang paghuhukom. Malapit na. We are in the last days. Diba? Maraming gumagano. Nasa mga huling araw na tayo, etc. etc. Matagal na pong naganap yon. Kaya nga sabi dito, magsisi na kayo ng kasalanan. Talikuran nyo na yung mga kasalanan nyo. Kasi malapit na yung kaharian ng langit. Sabi ni Juan Bautista. Sila yung pinagsisisi. Kaya dito, sabi dito, tinan mo sabi dito, na makita yung lumalapit din sa kanya yung maraming Pariseo at mga Saduceo. Ito naman, ito yung mga religious leaders, yung mga Pariseo, Saduceo, scribes, no? Yung mga Pharisees, scribes, tsaka yung Saduceo. Sila yung mga pasimuno ng mga pagtatayo ng mga religions ng panahon na yan. No, doon pa sa panahon pa ni Moises, nagkanya-kanya na silang mga religions. Kaya nga naging yung Yasharal na tinatawag na Israel, naging taksil. Naging kumbaga patutot. No? Kasi sila yung bride of ng Ama natin sa langit, 'di ba? Sila yung bride of our Father. Imbis na sila yung bride ng Ama na nasa kaitasan, ang nakipag-connide sila doon sa Roman Empire. So umpisa pa nga lang sumamba na sila kay Baal, 'di ba? Gumawa sila ng guyang baka. Doon sa sobrang tigas kasi ng ulo ng tao ng pasimuno tong bayan ng Yasharal ng Israel. Sa sobrang tigas ng ulo nila kung ano-ano mga ginawa nila sa buhay nila. Kaya sila tinawag na taksil. No? Taksil in short term. Nagtaksil sila sa Ama. Kaya ito, pinagsisi sila, binigyan pa sila ng chance. Magsisi na kayo. Kasi yung paghahari ng langit, no, yung Great Commission ng ating Messiah, padating na raw sa time na yan, ha? Sa time pa lang yan, padating na. Kasi kung hindi sa time yan darating, bakit sila yung pinagsisisi? Ang problema sa mga tao, ang baluktot, sobrang baluktot ng pag-iisip. Bakit? Kasi saraduhan ng dyablo yung pag-iisip nila, natakpan. Sa sobrang paniniwala nila sa mga religions, labis na paniniwala sa kung ano-anong pinaniniwalaan, kahit yung napakasimpleng babasahin na pinadali na ng Ama, na basahin na lang, napakasimple na lang basahin, ito common sense na lang. Ang pinagsisisi ni Juan Bautista, yung mga tao na yan, nung time na yan. Bakit? Kasi sa time na yan, darating na yung paghuhukom. Uhukuman na para sa final judgment, sabay-sabay na lang hahatulan lahat yung mga hindi pa nahukuman. Nagets nyo? Kasi bakit? Ikaw ba naman, ha? Mag-aantay ko, nasa final judgment na tayo, malapit na ang paghuhukom. Paano pag namatay ka na ngayon? Hindi mo mararanasan yung sinasabing paghuhukom na yon. Diba? Tapos bukas, may namatay na namang bukas. Ligtas na sila doon kasi na sila. Wala nang makakaranas ng tagutom, lindol, baha o gera. Di ba? Hindi na nila mararanasan yun kasi bakit? Wala na, nauna na silang mamatay . Ang ang nakakatawa pa noon, yung mismo nagsasabi na pastor, malapit na ang paghuhukom, magsisi na tayo ng ating asa. Namatay siya kinabukasan. Hindi na niya naabutan yung paghuhukom na yon. Ano yon? Ibig sabihin,
Yung mamamatay ng maaga, kakahintay ng paghukom, yung pagbabalik daw na tinatawag, wala na, hindi na sabay-sabay makakaranas nun. Bakit? Kasi may mga nauna na nategi. Ang final judgment, sabay-sabay, walang makakaligtas. Sabay-sabay po yun. Hindi natin alam kung kailan yun. Tapos ikaw, alam mo na malapit na? Sino ka para magsabi nun? Kaya maraming napapahiya. Mula pa noon, sinasabi nila, malapit na yung paghuhukom, malapit na. Ilang taon na yung lumipas, ganun pa rin yung sinasabi. Diba? Sino nakakahiya nun? Kaya nga sabi niya dito, common sense na lang, 'di ba? Sabi niya, nang makita niya lumalapit sa kanya yung mga maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ni Elohim? Di ba? Kasi ito, lumapit din sa kanya, yung iba nagsisisi na, 'di ba? Nagpapabautismo, kailan magbautismo? Etong mga to, para daw maligtas sila, magpapabautismo rin sila. Hindi pwede. Mga lahi kayo ng mga ulupong. Akala ba ninyo, makakaligtas kayo sa parusa kahit magpabautismo kayo dito? Yun ang ibig niya sabihin. Ibig sabihin, sila yung mapaparusahan. No? Kailangan mo kasi talagang gumamit ng spiritual connection para maunawaan mo yung banal na kasulatan, yung mga pinagsasasabi dito sa Bible. Hindi pwede yung makikinig ka lang na makikinig, tapos pag maganda yung pagkakasabi sa'yo, ang galing ng speech ni pastor, ang ganda ng ni father. Father pa yung tawag. Nasa Bible, bawal mo ang tawagin father yung kung sino man tao sa lupa na ganyan na maliban sa tatay mo talaga. Ang ganda ng anong tawag nun? Misa. Ano natutunan mo doon? Mali. Kaya maraming tao hindi alam kung ano yung totoong nangyayari. 'Di ba? Banggit ka ng banggit na nga, malapit na yung paghuhukom. Tapos ikaw mismo nauna pa doon sa binabanggit mo, wala na. Hindi mo na alam. Yung Great Tribulation, yung makakaranas ng, di ba nakaranas sila ng ganon, iba't ibang klase ng pagtapos sa buhay nila. Yun, sa panahon natin, ang magiging Great Tribulation natin is either masisira yung pamilya mo, makakaranas ka ng kung ano-anong malalaking pagsubok sa buhay na talagang mahirap mong malampasan, pero hindi ka naman bibigyan ng hindi mo malalagpasan. Depende na lang sa'yo yung kung kakayanin mo o hindi. Di ba? Yun yung tinatawag na susubukin ka kung hanggang saan ka. Kaya nga sabi, hanggang ang magtiis hanggang wakas ng tribulation na yon, na ng buhay mo, maliligtas ka. Yun po ang ibig sabihin sa panahon natin. Sa panahon naman nila, yung tribulation na naranasan nila, pag nagtiis sila doon, maliligtas sila. Yun po yung tamang pag-unawa sa banal na kasulatan. Kaya dito pa lang, nasa 3 pa lang po tayo pag nabasa nyo pa yung 7, 8, 9, 10 hanggang 23, doon na sila isinumpa na sila doon, binilang na lahat ng kasalanan nila. Sa 23, inisa-isa na lahat yung mga kasalanan nila ng Yasharal. Kaya sa 24, hinulaan na kung ano yung mangyayari sa kanila. So dito pa lang, alam na madali na lang pong unawain, Sabi niya, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ni Elohim? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ni Elohim dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sabi, sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha si Elohim ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang alakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Sabi pa nga dito, sinasabi ko sa inyo na makakalikha si Elohim ng mga anak ni Abraham. Kasi magkakaroon ng mga bagong anak, yung bagong lahi na susunod sa totoong susunod kay Elohim.
Hindi katulad nitong mga to na nagtaksil sa kanya, nagkaroon pa ng mga sarili nilang mga religions. So ganun po ibig sabihin nun. O sabi niya, kaya dito nagbabautismo sila. So, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ito patunay pa lang to. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. No, yung pagbautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, yun po yung tinatawag na Great Tribulation. Doon ka nasusubukin. Kasi bakit? Kaya bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, para kang ginto no, na dadalisayin ka. No, dadalisayin ka. Sa panahon natin, halimbawa, paano ka dadalisayin? Magkakaroon ka na, halimbawa, mamamatayan ka ng isang pinakamahal mo sa buhay. Mamamatay yun. Pag nakayanan mo yung pagsubok na yon na hindi ka lalayo, di ba maraming tao, wala na, sisisihin na yung Ama sa langit. No, walang Elohim. Hindi totoo ang Elohim. Bakit? Binabayaan niya kami, etc. No? Pag hindi ka naggaganon, hindi ka nag-inarte ng mga ganong bagay, no? Sira yung pamilya ko. Wala hindi totoo ang Elohim. Sinira niya yung pamilya. Bakit nasira yung pamilya ko? Bakit hirap na hirap ang buhay namin? Pag hindi ka nag-inarte ng mga ganong mga bagay at nalampasan mo yung mga pagsubok na yon at mas lalo mong kinilala siya, doon mapapasok mo, magiging qualified ka doon sa tinatawag na kaharian ng langit na ibinaba dito, isiner dito sa lupa. Tandaan nyo, hindi yun literal na kingdom na, ang gandang palasyo na puro ulap, na kaharian ng langit, hindi ganon. Yung mismong Misaya, yung bugtong na anak, siya mismo yung kaharian ng langit. Siya, pag naghari siya sa'yo, ibig sabihin pinaghaharian ka na ng langit. Nasa mabuti ka ng kalagayan kung ganon. Kahit mahirap ka pa, kahit pulubi ka pa, kahit wala kang pera, kahit wala kang magandang gamit, etc., hindi mo nararanas yung mga luho-luho sa buhay. Kapag pinaghaharian ka na, napasok mo yung langit, kaharian ng langit, naging qualified ka doon, ibig sabihin, yung Mesiyas, yung bugtong na anak, si Yahushua, naghahari siya sa'yo. So, yun po yung ibig sabihin, no? Wag na kayo mag-isip ng kung ano-ano mga pinagtututuro na kung anong mali-mali na mga bagay. Kaya nagkakawindang-windang yung paniniwala ng tao. Kaya nagkaroon ng kung ano-anong mga negosyo na religions na pineperahan lang yung mga tao at kung ano-ano nililigaw yung mga paniniwala nila. Kaya yung utak ng tao ngayon, makaramihan, malalabnaw yung pananampalataya. Wala nangyayari. Antay sila ng paghuhukom, antay sila ng 1,000-year reign of sinasabi nila, 1,000 taon na paghahari. Ano yun? Literal ba yun? Hindi. Kasi, ang buhay ng tao, sandali lang yan, para ka lang singaw. Sabi nga ni James, no? Apostle James, para lang tayong singaw dito. Singaw lang tayo sandali, mawawala din. No, ilang taon lang ang buhay ng tao. So, kailangan, i-google mo yon sa tama, hindi sa kung ano-anong paniniwalaan mo sa buhay mo. Yung sarili mo lang na pananaw, walang mangyayari sa buhay mo. Mayaman ka nga, ikaw nga yung naging bilyonary sa buong mundo na lahat na nakamit mo, tapos wala ka rin. Mamamatay ka din. Sabi nga ni Steve Jobs, yung kayamanan, hindi makakatulong pag naghihingalo ka na. Diba? Maliban na lang kung maghimala sa'yo na makaawaan ka ng langit, bigyan ka pa ng buhay. Pero yung literal na kayamanan, hindi ka maliligtas nun. Awa ng Ama ang magliligtas sa'yo. So, etong hanggang 1, 2, 3, ipinapahiwatig na dito, pinapakita na dito mismo in, tawag nito, tangkahan na sinasabi dito na yung paghuhukom na darating ay paghuhukom dito sa mga nagtaksil sa Ama. No, imagine, no, ikaw yung member ka doon sa Yasharal, sa bayang tinatawag bayang Israel. Tapos kasama ka doon sa nagtaksil, iningatan ka ng Ama. Imagine mo, iniligtas ka sa pagkaka-slave sa mga Ehipto.
Tapos ipinanalo ka sa mga digmaan sa mga bansa para masakop mo yung ibang mga bansa. Tapos pagtataksilan mo lang siya. Kaya pagdating dito, binigyan pa ng last chance. Pinababa yung kaharian ng langit sa pamamagitan ng bugtong na anak para mas save pa yung dapat masave. Oh, marami ding naligtas na nabuhay pa sila. Kaya nga doon sa Matthew 24, yung paghuhukom daw katulad sa panahon ni Noe. Ano, bakit? Kasi yung kukunin, 'di ba, may kukunin doon, merong maiiwan. Napagkamalian ng mga tao, rapture daw 'yon, ira-rapture. Pag nawala ka, sabihin na rapture ka na. Ikaw yung kinuha. Mali po. Kaya nga niya sinample na yung paghukom katulad sa panahon ni Noe. Sino ba yung naiwan dito sa lupa? Sila Noe, sila yung naiwan. Sino yung na-rapture? Yung mga masasama. Ubos, limas. Tapos sasabihin mo, may rapture. Pag ira-rapture tayo ng Panginoon, kukunin tayo para makaligtas tayo sa paghuhukom dito sa lupa. Anong klaseng kabaluktutan ng pag-iisip yan, di ba? Sino ba kasi nagturo ng mga ganong bagay? Bakit pa nagsample yung Mesiyas? No? Ang paghuhukom ay katulad sa panahon ni Noe. Tinangay ng baha yung mga masasama. Tapos ang ginawa nitong mga pastor, yun daw yung rapture. Ang tatangayin, yung mga mabubuti daw, yung mga mabubuti yung tatangayin, ang maiiwan daw dito sa lupa, yung mga masasama. Diba? Hindi nyo namamalayan kung paano kayo niloloko ng mga pasimuno ng mga religions na yan. Kaya nagkawindang-windang yung paniniwala ng tao. Kahit sa common sense, siguro mga grade 3 na matalino, maiintindihan yan. Teka po, ang example dito ng Messiah, yun daw pong matatangayin, yung katulad dun sa panahon ni Noe. Yung nawala. Yung mga nawala, sa katulad ng panahon ni Noe, yung mga tinangay ng baha. Tapos yung mga naiwan, yung mga mabubuti, yung sambahayan ni Noe. Tapos pinakalat ng mga tao, rapture. Mara-rapture daw yung mga mabubuti. Isa na po to sa mga paglilinaw na yung huhukuman sa nahinulaan sa Matthew 24 at sa Revelation. Ito po yun. Yung Yasharal at yung Roman Empire sa panahon na yun. Basahin nyo lang po maigi, no? Sa Matthew 1, sinalaysay doon yung bawat generation ng pinagmulan ng lahi ng Messiah and kung paano siya pinanganak. Sa Matthew 2, no, dumating yung mga wise men, na-reveal ngayon na meron palang ipapanganak na hari, no? Then gusto ipapatay, pinagbalakang ipapatay ni Herodes. Then dito sa nakaligtas siya sa Matthew 3, ayan na, no, naglahad na malapit na yung paghahari. So sa Matthew 4, doon dinisib siya, di ba? So napakaganda po ng na magbasa ng Bible. Yan po yung pag-aksehan kumbaga yan po yung pag-ukulan natin ng panahon. Yung pagbabasa, napakaganda niya, marami po tayong mamumula tayo sa katotohanan. Basta lagi lang tayong manalangin na bigyan ka ng pangunawa para maunawaan mo yung binabasa mo. Ano po 'yun? Papadalhan ka ng banal na Espiritu Santo. Kapag nakita ng Ama, no? Ano pa 'yun, ha? Depende pa po 'yun. Kapag nakita ng Ama na sincere ka, na gusto mong maunawaan, na yun yung pinagkakaabalahan mo sa buhay. Kaya maunawaan mo yon kasi makikita ng Ama sincere tong tao na to. Okay mapapagkatiwalaan to. No, may ano po yan hindi basta-basta yan maunawaan maliban kung pagkakatiwalaan ka niya na maunawaan mo yan. Kasi pag naunawaan mo yan, tapos may maitim kang lihim, kung saan mo lang gagamitin yan, katulad ng mga pinagagawa po ng mga bulaang pastor ngayon sa panahon natin. No, nagpayaman. Nanloko ng mga tao, nagtayo ng kanya-kanyang mga religions. Katulad po, yung mga pastor ngayon, yung mga religions ngayon,
na nagtayo ng mga religions ngayon, sila po yung mga katulad ng mga scribes and Pharisees nung panahon ng Messiah na nasa lupa pa siya. So, hindi ko na medyo mahaba na po to. Sana kahit papaano may natutunan ka sa nakipagkwentuhan lang ako sa inyo. Hindi siya, kumbaga hindi siya masyadong formal na nag-open lang ako sa inyo ng kung papaano mauunawaan yung banal na kasulatan. So, sa susunod po, sana mag-subscribe kayo para masubaybayan niya, tapos i-click niyo yung notification bell, i-ano niyo all notification niyo para kada mag-upload ako, makikita, mano-notify agad kayo. Kung interesado po kayo dito.